style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Diba? Hindi naman kasi talaga usapang pang-relihiyon yan. Kaya dapat hindi nyo sinasama yan dyan. O bakit? Sige nga, nung nagpatawag kayo ng pinatawag ninyo yung mga preso. Diba? Yung pinatawag nyo yung mga preso na sinasabi nyo kinontak, ha? Inutusan ni Pangulong Duterte, napatayin yung 3 Tsekwa. Diba? Sinabi nyo ba doon? Ikaw, presong Katoliko. Ha? Okay, isa doon, ikaw, presong born again. Diba? Bakit mo pinatay yung 3 Katolikong Chinese? Born again ka pa naman. May ganun ba? Pero kung gusto nyo nga talagang tirahin talaga ang iglesia, diretsuhin nyo. Hindi naman natatakot ang INC sa inyo eh. Diretsuhin nyo lang. Sabihin ninyo, diba? Gusto naming idamay ang INC dito. Gusto naming kalabanin. Wala kaming pakialam sa boto nyo. Hindi kami sisip-sip sa halalan. At yun na nga mga kabayan, at pag-usapan nga natin tong isa sa mga tinumbok ni Katunying. Dinirekta niya dito itong si Dan Fernandez at si Congressman Acop. Mantakin nyo naman kasi mga kabayan, itong mga ulupong na to itong mga ulupong na congressman na to, nakita na nga nila yung statement nga ni Garma na kung saan nandun nga yung sinasabi niyang dinadawit niya na Iglesia ni Kristong Pulis. Ang tanong kasi dyan mga kabayan, bakit kailangan mo pang banggitin hayaang banggitin yung relihiyon? Hindi naman political issue yang pinatawag nyong hearing. Diba? Mantakin mo mga kabayan pinagpiestahan na hindi lang ng mga congressman pati ng mga media itong pagkakadawit nga ng Iglesia ni Cristo dyan sa hearing sa Tuwad Committee kung saan pinamumunuan nga ng mga buwaya sa lipunan. Ang tanong kasi dyan, kapag ba ang nasasakdal isang Katoliko o isang born again o isang Muslim, binabanggit ba yung relihiyon nila dyan? Diba? Yun yung tanong dyan kaya hindi maiwasan ni Katunying na diretsuhin itong si Dan Fernandez at si Acop kung bakit ganyan yung nangyayari dyan sa kamera. Panoorin natin to mga kabayan, at kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin natin to. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi ba? Totoo naman yung sinasabi ni Katunying. Hindi ba? Sasabihin ba ni Dan Fernandez na siya isang Katoliko? Na ang inakasuhan sa kanya, halimbawa, sino ba yan? Taga-COA, di ba? Sasabihin niya, kayo taga-COA mga Katoliko. Gaganon ba si Dan Fernandez? Ganon ba siya bumanggit? Di ba? Ito niya kay Kasiong. Di ba kay Kasiong? Ikaw Kasiong na Katoliko. Saan nyo dinala ng mga Tsekwa mong Katoliko din yung pera? At bakit kasama nyo si Harry Roque na Katoliko? Diba? Wala namang ganun Walang ganun. Hindi nyo, ba't kailangan nyo pang banggitin? Diba? Yung relihiyon nung isang pulis. Diba? Ganyan ba talaga sa pagdadawit yung pangalan ng apelido tuloy. Pagdadawit yung Iglesia ni Cristo, talagang babanggitin ninyo. Diba? Kaya hindi maiiwasang hinahaluan nyo ng hinahaluan nyo ng balisi. Ano ba, tinitiran nyo ba ang Iglesia? Idiretso nyo. Sabihin nyo kung tinitira ninyo ang Iglesia ni Cristo. Hindi yung nagpapahapyaw kayo. Diba? Legit naman bakit? Sige nga, nung nagpatawag kayo ng pinatawag ninyo yung mga preso. Diba? Yung pinatawag nyo yung mga preso na sinasabi nyo kinontak, inutusan ni Pangulong Duterte, napatayin yung 3 Tsekwa. Diba? Sinabi nyo ba doon?
ikaw, presong Katoliko. Ha? Okay, isa to, no? Ikaw, presong born again. Diba? Bakit mo pinatay yung 3 Katolikong Chinese? Born again ka pa naman. May ganun ba? Wala di ba? O sige, tuloy natin, Katunying. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Diba? Hindi naman kasi talaga usapang pang-relihiyon yan. Kaya dapat hindi nyo sinasama yan dyan. Ha? Ha? Uy, Don Fernandez, ha? Ito si Don Fernandez, di ba? Isa lang. Ito si Don Fernandez, kapag nakikita ko to, lagi nagko-comment kay Ivana eh. Ha? Yan na ba yung nadudulot ng pagiging stalker mo kay Ivana? Ha? Don Fernandez, natuyot na utak mo? Ha? Wala nang iya. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang ha. Uulitin ko lang. Diba? Magsasalita doon. Halimbawa lang to ha, sample ko lang ha. Aba, si congressman ako, sabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Di ba? Di ba? Yun na nga, ito sinabi ko, di ba? Itong si Tong ako, malakas itong mangyari ng mga pulis, di ba? Sinasabi pa niya, ikaw, Major Espinido, na meron kang sariling di ba, relihiyon? Ano relihiyon mo, Espinido? Di ba? Protestante. Kunyari, Espinido na protestante. Di ba? Bakit mo pinatay yung mga drug lord na Katoliko dyan sa Albuera? Ganun ba? Diba? Ito dyan, diba kinausap niya si Kerwin? Kerwin Espinosa na Katoliko. Diba? Drug lord ka, diba? Tapos, anong sabi sa'yo ni Baton na drug lord, ay na chief PNP na Katoliko din? Ganun ba? Walang ganun na mga congressman ha. Pero kung gusto nyo nga talagang tirahin talaga ang iglesia, diretsuhin nyo. Hindi naman natatakot ang INC sa inyo eh. Diretsuhin nyo lang. Sabihin ninyo, diba? Gusto naming idamay ang INC dito. Gusto naming kalabanin. Wala kaming pakialam sa boto nyo. Hindi kami sisip-sip sa halalan. Diba? Sabihin nyo ng diretso. Hindi yung puro kayo forma ng ganyan. Tapos pagdating ng halalan, pupunta-punta kayo ng central office. Diba? Kala nyo, kaya babait ninyo, pagpunta ng central office. Huwag ganon ha. Katunying. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well anyway, nakakuan lang na nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, Papaisip si Katunying. Katunying, ano naisip mo? Ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Yun, di ba? Dalin-dali ni Katunying. Ano bang pakay ninyo? Meron kayong pakay eh. Meron kayong target eh. Ha? Merong inutos sa inyo si Tambaloslos. Ha? Merong inutos sa inyo si Tambaloslos na talagang kailangang dalihin ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Meron yan. Katunying yung nagsabi, di ba? Diba, kung di naman natin maano si Katunying, talagang malapit siya sa mga Marcos noon eh. Di ba? Ba't ngayon pumapalaga si Katunying? Kasi mali ang ginagawa ninyo. Di ba? Meron nga si Tambaloslos na sinabi sa inyo na inutos. Anong layunin ninyo para tirahin ng Iglesia ni Cristo? May layunin yan. May nagutos dyan. Katunying, baka naman si Lisa, your best friend, ang nagutos Katunying. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy
Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, oh. Para naman kayong ipinanganak kahapon. Anyway. Basta, yun lang ang tanong natin. Bakit bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Oh. Anyway. Yun, di ba, mga bayan? Ha? Ano ba pakay ninyo? Ha? Ano ba ang pakay ninyo? Ha? Akop? Ha? Akop? Anong pakay mo, Akop? Dan Fernandez, ano ba pakay mo dyan, ha? Meron yan. Meron talagang plano yan, ha? At siguro, ma-uncover natin yan pagdating ng panahon. Lalabas at lalabas yan. Lalo ba't malapit na ang halalan? Lalabas at lalabas yan. Yung mga ganyang mukha ni Dan Fernandez. Yan yung mukha niya na yan, oh. Nakakagat dila pa. Nakakagat labi pa, yan, ha? Meron yan. Meron yan. Lalabas yan, ha? Abangan na lang natin, mga kabayan, ha? At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutan hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang video. Paalam!